Michael Malone babalik na agad sa pagiging head coach next season. Pero bago yan, alam nyo ba na bago pa man maging NBA superstar si Shai Gilgeous-Alexander ay minsan na itong naging bahagi ng Filipino basketball community? Bata pa lang si Shai, naglaro na siya sa mga community leagues sa Hamilton, Ontario, Canada. Mga ligang pinamumunuan at binubuo ng mga Pilipino. Dito siya unang nasilayan bilang batang may potensyal at dito rin niya naitala ang kanyang kauna-unahang 50-point game. Ang Philippine Basketball Association of Hamilton ang nagsilbing unang entablado ni Shai sa mas competitive na laro. Sa isang panayam, ibinahagi ng kanyang tiyuhin na doon nahasa si Shai sa mas pisikal at mas mabilis na basketball na may tatak Pinoy. Bagamat hindi siya naglaro sa Pilipinas mismo, malaki ang naging papel ng Filipino community sa kanyang formative years. Ang determinasyon, disiplina at pagmamahal sa laro na karaniwang dala ng Pinoy basketball culture ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay ngayon sa NBA. Mula sa local Filipino leagues patungong NBA All-Star, isang inspirasyon si Shai Gilgeous-Alexander sa kabataang Pilipino na nangangarap ding makarating sa pinakamataas na antas ng basketball. Kayo mga idol, ano ang magsasabi nyo na sa mga Filipino players na hasa ang kakayahan ni Shai Gilgeous-Alexander? Samantala, matapos naman ang 4 na season bilang head coach, tinanggal na ng New York Knicks si Tom Thibodeau. Taong 2020 nang italaga si Thibs at sa simula ay nagdala siya ng bagong sigla sa Knicks, isang playoff appearance agad sa kanyang unang taon. Pero matapos nun, naging pabago-bago ang takbo ng koponan. Mula sa playoff miss noong 2022 hanggang sa sunod-sunod na maagang exit sa postseason, hindi na sapat ang kanyang defensive focus para isulong ang Knicks sa elite level ng East. Isa sa mga naging malaking tanong sa ilalim ng pamumuno ni Thibodeau ay kung paano masusulit ang talento ni Jalen Brunson. Bilang franchise cornerstone kasi ngayon ng Knicks, lumalabas na under Thibs, limitado ang opensa at spacing na pwedeng magpalawak pa sa laro ni Brunson. Sa kabila ng kanyang all-star level performances, tila hindi sapat ang suporta ng sistema para maisulong siya sa mas mataas na antas ng team success. Kaya naman si Michael Malone ang itinuturing na ideal replacement. Kilala nga ito sa pagkakabuo ng isang fluid at team-oriented offense sa Denver Nuggets. Malaki ang posibilidad na sa ilalim ni Malone, mas mapapalaya si Jalen Brunson sa half-court sets, magkaroon ng mas maraming off-ball actions, at maiwasan ang predictable isolation-heavy offense. Bukod sa offensive boost, may reputasyon rin si Malone sa player empowerment at structured discipline, bagay na pwedeng magdala ng mas matibay na leadership support para kay Brunson habang pinapaikot niya ang laro ng Knicks. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa biglaang coaching change na to? Bagay ba si Coach Michael Malone sa New York Knicks? At sa tingin nyo, mas mapapalakas ba nito ang laro ni Jalen Brunson at ang tsansa ng Knicks sa East? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.